Bumuelta naman ang palasyo sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na gusto niyang matuloy ang impeachment trial dahil gusto raw niyang dumanak ang dugo. Narito ang report ni Marian Enriquez. Ano man ang kalabasan ng impeachment trial, tanggap na raw ito ni Vice President Sara Duterte. Wala akong expectations of acquittal or a verdict guilty. Whether guilty man yon or acquittal, I'm already at peace. Gayunpaman, nais daw niyang matuloy ang paglilitis dahil gusto niyang may dumanak na dugo. Really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Agad nagkomento riyan ang palasyo. Medyo may pagkabayulente ang tugon ng ating Vice Presidente pero we hope that it is just a figure of speech and it should not be taken literally. Umalma at tinuligsa naman ng ilang House prosecutors ang pahayag ng bise. It's a terrible example to the youth who are watching her. And we will leave that to the senators to decide whether she is guilty or not. Para kay mamamayang Liberal Party List Representative-elect Laila De Lima, kung may dugumang dadanak, ito raw ay kay VP Sara dahil sa impeachment trial, ang tanging nililitis ay yung taong na-impeach. Diyan naman daw magaling si VP Sara sa mga walang saysay na kayabangan at karahasan. Dagdag pa ni De Lima, ang impeachment trial ay hindi isang palabas ng dahas, kundi isang sagradong proseso ng pananagutan sa konstitusyon. Ang Senado ang tatayong impeachment court at ang mga senador ang uupong hurado. Hindi na raw nakagugulat para sa ilang House prosecutors kung may kanya-kanyang biases ang mga senador, lalo't ang impeachment trial ay isang political process. Kaya ang mismong mga malapit na kaalyado ni VP Sara tulad ni re-electionist Amy Marcos at Senator-elect Rodante Marcoleta, kinewestiyon na ang legalidad ng reklamo. Nakita ko kasi kung paano nila inilatag. Mali ang batayan, mali ang proseso. So mula doon, alam ko na kung anong gagawin. Secret. Ayon naman kay Senator Amy, dapat nang ibasura ang impeachment complaint dahil ayon daw sa manager ng alyansa na si Congressman Toby Chanco, nasuhulan o tinakot lang ang mga kongresistang pumirma rito. Pwede raw siyang magsampa ng kaso sa Korte Suprema. Si Senator-elect Ping Lacson naman, hihintayin daw ang mga ebidensyang ipipresenta ng prosecution panel. Paano ka na-convict kung wala namang ebidensya? O napakawig ng ebidensya? Ngayon, paano ka mag-a-acquit kung napakatibay naman na ebidensya? Inaasahang pagkatapos pa ng ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Hulyo, gugulong ang impeachment trial ni VP Sara. Marian Enriquez, News 5.